Magandang umaga po sa ating lahat. Kung babalikan natin ang nakaraang linggo, may engkwentro sa isang bundok ng Ilang. At ito yung pagtutunggali ni Jesus kay Satanas nung siya'y tinukso. Sa ating unang pagbasa mula sa aklat ng Henesis, atin namang natunghayan ang isa ring engkwentro sa bundok. Si Abraham ay umakyat sa bundok ng Moriah at dala-dala niya ang kanyang anak na si Isaac. Akala niya siguro ito'y hiking lang, aakyat sa bundok, pero yung pala may paggagawa ang Diyos sa kanya. At alam natin ang kwento, narinig natin nung sila ay aakyat sa bundok. Sabi sa kanya, sa pagtatayo ng altar doon, imbis na hayop ang kanyang iaalay niya si Isaac, ang kanyang minamahal na anak. Ito ay isang pagsubok sa kanyang pananalig sa Diyos, di po ba? Kaya kung titignan po natin, nasubukan si Abraham kung siya'y susunod sa Diyos. Sa bundok napatunayan ang katapatan ni Abraham sa kanyang Diyos. At nung papatayin na niya si Isaac, sabi ng Diyos, hindi, itigil mo yan. Sinusubukan lang kita. Kaya sa halip ay hayop ang naialay. Sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Roma, nandun ang anino ng isa na namang bundok, ang bundok ng Golgota. Dahil sa katuruan ni San Pablo, alam natin kung ano ang inialay ni Jesus, ang kanyang buhay. Siya ay namatay sa krus sa bundok ng Golgota upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan at sa kamatayan, upang matamo ang buhay na walang hanggan. Kaya nga sinasabi na tayo rin ay hinahamon na ialay ang sarili sa Diyos bilang kanyang mga tagasunod. Sa Ebanghelyo, isang bundok na naman ang inakyat ni Jesus kasama ang tatlong alagad, si Pedro, si Santiago at si Juan. Ito yung sinasabing bundok ng Tabor. Ang bundok kung saan nasaksihan ng tatlong alagad ang pagbabagong anyo ni Jesus. Ano kaya ang mensahe sa atin kapag ikalawang linggo ng Kwaresma, lalo na pag ating pinaglilimian, pinagninilayan ang nasaksihan ng tatlong alagad ni Jesus nung siya'y talagang nagbagong anyo at busilak na puti. Tatlong bagay. Yung una, no? Pagpapakilala ni Jesus kung sino siya. Na hindi lang siya totoong tao, kundi totoong Diyos. Siguro yung tatlong alagad hindi ubos akalain na kanilang makikita ang pagbabagong inyong ito. At napatunayan nila yung sinasabi ng mga propeta.
Kaya nga, nandun nga si Moises at si Elias, di po ba? Kumbaga, ang katuparan ng pangako ng Diyos. Magandang itanong, gaano ba natin kakilala si Jesus sa ating buhay? Itong panahon ng Kwaresma ay napakagandang pagkakataon para palalimin ang ating pagkikipag-ugnayan sa Diyos at kung paano natin kinikilala siya na Diyos ng ating buhay. Yung ikalawa, pakikinig kay Jesus. Di po ba? May isang tinig na narinig ang mga apostol. Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Kumbagay, ang Diyos Ama ay nagsalita sa mga alagad at binigyan sila ng instruksyon kung anong gagawin. Makinig sa kaniyang anak. At si Jesus ay isang guro, di po ba? Sa kanyang ministeryo, anong ginawa niya? Siya ay nangaral. Ipinangaral niya ang mabuting balita. Ipinalaganap niya ito. At hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Kaya, maganda rin itanong sa ating sarili, pinakikinggan ba natin si Jesus sa ating buhay panalangin? Lalo na tuwing nagmimisa, pag ipinapahayag ang salita ng Diyos. Pinakikinggan ba natin si Jesus sa ating kapwa na ginagamit na instrumento ng Diyos para ipangaral sa atin ang mabuting balita? Magandang isipin na sa magaganda, mabubuti nga, mga banal na halimbawa ng miyembro ng ating pamilya o pati na rin sa ating pamayanan, natututo tayo na gumawa rin ng mabuti at gumawa ng banal. Pero meron pa pong ikatlo, pagkatapos ng nasaksihan ng mga alagad ang pagbabagong anyo ni Jesus sa bundok, sila'y bumaba sa bundok. Ito'y maituturing nating simbolo na kanilang paglalakbay patungo sa Jerusalem, kung saan gaganapin ang pagpapakasakit, pagkamatay, at yung pagkabuhay ni Jesus. Kaya ang ikatlo ay pakikilahok sa misyon ni Jesus. Pwede namang si Jesus lang ang bumaba, hindi ba? Pero anong nangyari? Kasama pa rin niya ang mga alagad, bumaba at parang paanyaya niya na sila ay makilahok sa misyong kanya tutupdin, gaganapin, na iniatas sa kanya ng Ama. Ano ba ang misyon mo sa iyong buhay bilang Katolikong Kristiyano? Naghahanap po tayo ng kahulugan sa ating buhay, hindi ba? At may mga pagkakataon iniisip natin, ano ba ang misyon ko bilang magulang? Bilang anak? Bilang guro? Bilang lingkod ng parokya? Makikita natin, anuman ang sitwasyon, anuman ang sirkumstansya, yung mga nagaganap sa ating pinaglilingkuran ay pakikilahok sa misteryo pascual ni Jesus. Di ba?
Maraming pagkakataon, umaakap din tayo sa krus ni Kristo. Mga magulang, napakahirap ng dinadaanan ninyo sa pamilya. Sa pagtataguyod pa lang ng inyong mga anak, hindi napakadali ito. Kung kumakayod kayo saan man tanggapan o opisina, sa pagpasok nyo, dumadating ang mga pagkakataon kayo napapagal din, di ba napapagod? Napakahirap na sa iyong pagtatrabaho, hindi mo pa, sabi nga, matustusan yung mga pangailangan araw-araw, pero pinipilit mo. Pag naglilingkod ka sa ating simbahan, marami ding mga pagsubok. Hindi madali, mahirap. Meron ka hindi nakakasundo, hinihingi din ang oras mo, may sakripisyo ka rin ginagawa, hindi ba? Mga minamahal na kapatid kay Kristo, ngayong 2 linggo ng Kuresma, tayo din ay nasa bundok ng pagbabagong anyo ni Jesus. Dito sa bundok, na sa ating pagdiriwang ng misa, nagaganap ang kanyang pagbabagong anyo. Ang tinapay at alak na magiging katawan at dugo ni Jesus ay ating masasaksihan, ating ding tatanggapin. Naway hamon sa atin, makilala natin kung sino si Jesus, ang ating pinadakila at banal na Diyos. Makinig tayo sa Kanya, sa Kanyang salita at Kanyang gawa na nanasasaksihan din natin sa ating kapwa. Makilahok tayo sa Kanyang misyon, sa pag-akap natin sa ating kanya-kanyang misteryo Pascual. At sa ganitong paraan, nakikilahok tayo sa pagpapakasakit, pagkamatay, at pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus na nagmamahal sa atin. Amen.